dili na to makita asa ang dapat nga mas i-improve nila or palig-uno nila. So kana, and then sa ikatulo, assessment provides feedback. So ang feedback dili pasabot nga kasaba na siya na lang, okay? So dili na siya pasaba kundi feedback means guidance. So mura siya mapa, di ba? Nga kumbaga medyo nag-ingon nga medyo diri sayop ta or dili nindot ato ang nga mas maayo pa nga makita na to nga diri ta dapat mag-improve o kini atong i-improve pa. Okay, so sa ikaapat, tungod sa assessment, mas mo improve ang total quality sa artwork. Dili lang mo drawing na tagdiretso, kundi nga makabalo na ta nga unsaon pag-apply sa techniques, mga elements ug sa mga principles. And then sa ikalima, makatabang kaayo ang assessment sa pagdevelop og discipline and creativity. So dili lang mo depend sa huna-huna, kundi na structured, okay, so ways sa pag-check sa maong gitrabaho. So okay, so next is types of assessment. Okay, so sa atong types of assessment natay gitawag og formative and summative. Okay, so pero para mas maklaro, no, para klaro sa learners nga natay duha ka klase sa assessment, diba? Pero lahi-lahi sila og function. Okay, so atong klaruhan ang duha ka types sa assessment kay dili baya tanang assessment pareho og purpose. Okay, so sa formative assessment kini nga klase sa assessment nga ginahimo ni siya so habang nag-process pa, no, sa evaluation. So kining atong tan-awon mahuman ang artwork. Okay, so sa summative assessment gamito nato ang katong official rubric. Dili nato makita kung na-apply ba gyud criteria, no, ang creativity, technique elements and principles of presentations. So next is ang kining gitawag og assessment criteria or discussion. Okay, so ang purpose ani niya is para ipakita unsa gyud ang ginatan-aw sa teacher kada artwork. So para makabalo ang learners unsaon pag-target sa high score. Okay, so unsa gyud ang ginabase sa teachers kung mag-grade sila sa artworks. So dili ni random kundi nay klaro nga assessment criteria. Okay, so ang creativity and originality, so tan-awon kung unique ang ideya na ay personal touch, imong imagination, dili lang puro copy paste, no, gikan sa Pinterest. Okay, so naay mga techniques ang craftsmanship. So clean ba ang maong lines, controlled ba ang brush strokes, ang consistent ba ang shading, and dili ba may messy o over erase ang drawing. So mao na siya techniques and craftsmanships. And then doon na pa tayo gitawag og use of elements and principles of art. Diin elements na line, shape, form, color, value, texture and space. Sa mga principles, balance, contrast, emphasis, rhythm and unity. Tanawon sa teacher kung sakto ba ang pagkagamit o ang paggamit sa mong bata. Okay, so napay presentation and completeness. Neat ba ang final nga output? Sakto ba ang label? Presentable ba kung i-display? Like manabatanan parts, no? Wala ba missing sections? Next, so arita sa slide 14, no, rating an artwork. Alright, so the purpose sa maong slide para ma-practice nila ang paggamit sa rubric in real time. So karon makita nato dire sa akong giingon, no, para ma-practice nila ang paggamit sa rubric in real time. So mao na siya sa rating and artwork. Okay, so just to say for example, no, nag step by step ta, no, ipakita mo ingon batas mga bata, ipakita ninyo ang sample ninyong artwork. So gi-prepare nila simple sa slides. So i-distribute ang 4-point rating paper. So sulti sa class, rate the artwork from 1 to 4 in the following. So anaw na nato siya. Okay, so and the same the creativity, the technique,
elements of arts, presentation, reaching guide. Okay, so teacher must read. Okay, so like for example, poor, excellent, very strong, clear, and outstanding. Okay, so ang 3 kay good, above average, and consistent. Ang 2 kay developing, naa pero kulang siya, di ba? So 1 kay needs work, very limited lang, lacking. So muna siya guide for students. So after the reading, explain its reading in 1 to 2 sentences, bisag ginana lang. And then example na lang, technique 3. So makakuha siyang 3. So kaya niyang i-shading pero uneven ang lines. So mga ingon inana siya kumbaga. Okay, so next is ang creating an artistic portfolio. Okay, so para ang purpose ani is creating an artistic portfolio is para ma-orient sila unsa gyud ang portfolio ug unsa gyud ang gamit sa portfolio, di ba? So ang portfolio baya dili lang kay collection lang na siya sa mga drawings, no? It is a visual story of who you are as an artist, di ba? So mga importance, so mao ni ang basihan kung like for example nag-apply og arts strap, di ba? So mao ni ang sa portfolio, mao ni siya ang proof sa inyong improvement through time. Through time mo ni ang proof sa mga improvement nila, improvement nato. So mo ni makapakita nato as exhibits or competitions. And other also mao ni ang kumbaga art journey siya nga documented, di ba? So imagine kung as a student gusto tang mo-apply, no? Student artist ang pangitaon sa panel kay portfolio, di ba? So dili nila i-base lang sa usa ka artwork, gusto nila makita ang yung process, growth, and the consistency, di ba? So next is what to include in our portfolio, di ba? So karon ganina nagisgot ang creating an artistic portfolio. So karon what to include in a portfolio. So karon sa mga dapat na sa portfolio. So dili gyapon ni siya random, kundi na proper nga structure. One is title page. So sa atong title page na ang name, contact or grade section, no? Simple title like for example, my art journey or perspective and imaginations. So ikaduha kay artist statement. So like for example, short paragraph, no? Mga 3 to 5 sentences. So explain ang theme, inspiration o artistic goals. So example, I can say my artworks focus on school environments and perspective drawings. I enjoy using pencil and charcoal because they allow me to explore depth and texture. So ana. So sa ikatulo, ang best artworks. So pili lang tang mga pila ka best artworks, no? I-include ang title, medium ug ang date. So next is ang process sketch, na putay gitawag og process sketches. Diri makita ang imong progress tan-aw sa teacher nga dili lang nga kay final output lang siya, di ba? So reflection, short notes unsa imong nakatunan kada artwork. So example, nakatun ko nga important kayong light sources sa shading, di ba? So mga ingon ni nana. So dates, dates para makita ang skill improvement over time. So di kinahanglan daghan, importante organize ug clear gid siya. Okay, that's all for our video presentation for today. So for our assessment, the instruction is answer the question and complete the sentence, explain your ideas clearly and give examples. The two question is worth 20 points. So the first question is, why is perspective drawing important in art? Explain how it shows depth, space, and proportion. Give one example of its use in artwork. Then the second one is, why are assessment and portfolios important in art education? Explain how they help students improve and show growth. Give
one example. So that's all for today. Thank you, and I hope you learned something in our video presentation. Thank you. Bye-bye.